Taong 2016, ginulantang ng kasong ating tatalakayin sa videong ito ang Hollywood. Nabansagan ang kasong ito na The Hollywood Horror Story at kilala bilang isa sa pinakabrutal na pamamaslang sa history ng West Hollywood. Samahan niyo ako at ating balikan ang malungkot na sinapit ni Ayanna sa kamay ng kanyang nobyong si Blake at kung paano inilaban ng kanyang inang si Olga ang hustisya para sa kanya. Ipinanganak si Ayanna Kashan noong January 27, 1986 sa Kyiv, Ukraine. Sa kanyang paglaki, ang kanyang inang si Olga ang naging sandigan niya. Mataas ang pangarap ni Ayanna, isang matalinong bata at talaga namang mahusay sa pag-aaral, kaya't hindi nakapagtataka ang desisyon nitong mag-aral ng abogasya. Dahil sa kanyang pagsusumikap at dedikasyon, matagumpay niyang natapos ang kanyang law degree sa University of Kyiv, graduating with an advanced degree in jurisprudence. Nang tumuntong ng edad na 20, matagumpay na nakuha ni Ayanna ang lisensya niya bilang abogado. Matapos iyon, sinimulan na niya ang kanyang legal career sa Ukraine. Hindi naman nagtagal, nagtrabaho si Ayanna sa gobyerno bilang isang prosecutor at tax attorney. Siya ang humawak ng corporate compliance, auditing at financial crimes sa Ukrainian State Tax Services. Alam ng kanyang kapamilya at mga kaibigan na malayo ang mararating ni Ayanna. Ngunit ang tila maliwanag na kinabukasan ng dalaga ay nagbago nang sumapit ang taong 2013. Nagkaroon ng political instability sa Ukraine at nagkaroon din ng kaliwatkan ng protesta at riot ng panahon ng Euromaidan Revolution. Dahil sa kaguluhang ito sa kanilang bansa, nagdesisyon si Ayanna na mag-migrate na lamang sa Amerika upang magsimula ng bagong buhay. Sa kanyang isip ay bata pa naman siya, matalino at masipag. Alam niya na kung magsusumikap siya sa Amerika ay magkakaroon din siya ng magandang kinabukasan. Hindi naging madali ang desisyong ito para kay Ayanna dahil nabuo na niya ang kanyang career sa Ukraine. Ngunit walang kasigurahan ang lahat sa kanilang bansa. Kaya naman noon ngang taong 2014, sa edad na 28, lumipad si Ayanna papuntang Los Angeles, California gamit ang student visa. Pagdating ng Amerika, sinimulan niya ang transition sa kanyang buhay sa pag-aaral ng wikang Ingles. Plano niyang kumuha ng American Master of Laws program at maipasa sana ang California Bar Exam, ngunit may ibang plano para sa kanya ang kapalaran. Dahil sa angking kagandahan at magandang tindig, hindi naiwasan ng mga local scout na mapansin ang kanyang kagandahan. At hindi nga nagtagal ay pinasok na ni Ayanna ang pagmamodelo. Dito na nagsimula ang introduction ni Ayanna sa makulay na mundo ng entertainment, nightlife at mga creative social circles sa Los Angeles. Malayong malayo mula sa buhay niya sa Ukraine. Nang sumapit naman ang taong 2015, nakilala ni Ayanna ang lalaking si Blake Leibel. Ipinanganak si Blake noong May 8, 1981 sa Forest Hill. Ang lugar na ito ang isa sa pinaka-eksklusibong neighborhood sa Toronto, Canada. Ang kanyang ama ay si Lorne Leibel, na isang bilyonaryo at real estate tycoon sa Canada. Ang kanyang ama ang siyang nagtayo ng Canada Homes Incorporated. Ang kanyang ina naman ay si Eleanor Chittle Leibel na siyang tagapagmana ng Alros Products na isang multi-million-dollar Canadian plastic manufacturing empire. Nagmula si Blake sa pamilyang ito, isang pamilyang hindi kailanman na problema sa pera. Bata pa lamang si Blake at kapatid niyang si Cody nang maghiwalay ang kanilang mga magulang. Matapos naman ang diborsyo, tumira si Cody sa kanilang amang si Lorne at si Blake naman sa kanyang inang si Eleanor. Ang paghihiwalay na ito ang naging sanhi ng matinding sigalot sa kanilang pamilya. Lumaking napakalayo ng loob ni Blake sa kanyang ama.
Sa pagdaan ng mga taon, sumunod sa yapak ng kanilang ama si Cody. Katulad ng kanilang ama, pinasok ni Cody ang real estate and nightlife development industries. Dahil sa tagumpay na ito ng kapatid, na-pressure si Blake na patunayan ang kanyang halaga sa kanilang pamilya, lalong-lalo na sa mata ng kanyang ama. Sa halip naman na sundan ang yapak ng kapatid, mas pinili ni Blake na maging isang computer gamer. Taong 1998 hanggang taong 2000, nasungkit ni Blake ang titulong World Champion Multiplayer Gamer sa isang sci-fi shooter game na Half-Life. Nang tumuntong ng kolehiyo, nag-aral si Blake sa University of Western Ontario, ngunit talagang wala itong interes sa pagnenegosyo. Nang sumapit naman ang taong 2004, nagdesisyon si Blake na lumipat ng Los Angeles upang pumasok sa show business. Pinayagan siya ng kanyang mga magulang at pinondohan ng mga ito lahat ng kanyang pangangailangan. Binigyan din siya ng mga ito ng $18,000 allowance buwan-buwan habang nagsisimula. Nang sumapit naman ang taong 2011, pumanaw ang ina ni Blake na si Eleanor dahil sa sakit na brain cancer. Inilaban ni Blake ang kanyang karapatan sa $12 million estate ng kanyang ina. Nanalo siya sa kasong ito at nakuha niya ang kanyang multi-million inheritance. Nailipat niya rin ang titulo ng Forest Hill Mansion sa kanyang pangalan, pati na rin ang isang luxury condo sa Florida. Kalaunan, ibinenta ni Blake ang Forest Hill Mansion na ito sa halagang $5.5 million o tumataginting na 330 million pesos. Nang makuha lahat ng kanyang mana, tuluyan ng pinutol ni Blake ang pinansyal na koneksyon niya sa kanyang ama. Matapos iyon, tumira si Blake sa isang luxury West Hollywood condominium. Nang mga panahong ito, sinisika pa rin ni Blake na makapenetrate sa Hollywood bilang isang filmmaker at graphic novelist. Ang Hollywood creative at nightlife scene ang siyang nagbigay daan upang magkakilala sila ni Ayanna. Subalit sa simula pa lamang ay mali na ang landas na tinahak ni Blake. Nang mga panahong iyon, kasal pa rin ito sa asawa niyang si Amanda Braun na noon ay buntis din sa pangalawa nilang anak. Bukod sa asawa nitong si Amanda, mayroon din itong isa pang nobya on the side. Ngunit masyado itong nabaliw at naobses sa kagandahan ni Ayanna. Kaya't noon ngang July 2015, inabando na niya ang buntis niyang asawa at saka nag-file ng divorce upang maipagpatuloy ang panliligaw niya sa dalaga. Ginamit ni Blake ang kanyang kayamanan upang lubos na makuha ang tiwala ni Ayanna. Pinaliguan niya ito ng mga mamahaling regalo at pinangakuan ng stable at marangyang pamumuhay sa Amerika. Pinangako din ni Blake na tutuparin nito lahat ng pangarap ng dalaga. Dahil sa lahat ng matatamis na pangakong ito, tinanggap ni Ayanna ang proposal ni Blake. Nang sumapit ang huling bahagi ng 2015, lumipat na si Ayanna sa West Hollywood apartment at nagsama na sila sa iisang bubong. Hindi naman nagtagal ay nabuntis na din si Ayanna na isa rin sa kanyang mga pangarap, ang makapagsimula ng sarili niyang pamilya sa Amerika. Ang mga susunod na pangyayari ay isang malinaw na patunay na hindi ka lubos na magiging masaya kung may inaapakan kang iba. Maayos naman ang lahat noong una. Ngunit nagbago ang lahat ng mga anak na si Ayanna noong 2016. Na-focus ang atensyon ni Ayanna sa bagong silang nilang anak. Hindi ito nagustuhan ni Blake na parang nawawala na siya ng puwang sa buhay ni Ayanna. Nakakatawang isipin, ngunit pinagsilosan ni Blake ang bagong silang nilang anak na siyang naging sanhi ng palagi nilang pag-aaway. Ilang linggo naman matapos maipanganak ni Ayanna ang kanilang panganay, inaresto ng mga pulis si Blake dahil sa panghahalay di umano ng iba't ibang babae. Nagpiyansa ito ng $100,000 kaya't pansamantala itong nakalaya. Hindi naman naging komportable si Ayanna na tumira sa iisang bahay kasama si Blake kaya't napilitan silang lumipat ng kondo kasama ang kanyang anak at ang kanyang ina na si Olga na noon ay nagbabakasyon sa Amerika. Ngunit sa lahat ng pinagdaanan nila ni Blake, hindi pa rin sinukuan ni Ayanna ang nobyo.
Kaya't noon ngang May 2016, nagdesisyon si Ayanna na kausapin si Blake upang subukan na ayusin ang kanilang pagsasama. Nagpunta si Ayanna sa apartment ni Blake, subalit hindi na ito nakalabas pa ng buhay. Nang puntong iyon, may kung anong masamang espiritu na pala ang sumapi kay Blake. Nang makarating si Ayanna sa apartment ni Blake, hinarangan nito ng malalaking furnitures ang pintuan upang hindi ito makalabas. Sa loob ng 8 oras, tinorture ni Blake si Ayanna sa loob ng kanyang apartment. Hinampas niya ito ng matigas na bagay sa ulo at halos mabasag ang bungo nito. Nang wala ng malay, literal na binalatan ni Blake si Ayanna ng buhay. Gamit ang isang scalpel, tinuklap ni Blake halos lahat ng balat ni Ayanna sa katawan. Hiniwa niya rin ang isang parte ng mukha ng nobya. Tinapyas niya rin ang isa sa mga tenga ni Ayanna. Hindi pa dito natapos ang kasamaan ni Blake. Pinatagas din ito ng mano-mano lahat ng dugo ni Ayanna sa katawan. Matapos maisagawa ang krimen, inilagay ni Blake ang mga laman at ang anit ni Ayanna sa isang plastic at saka itinapon sa basurahan sa labas ng kanyang apartment complex. Matapos ang pamamaslang, nilinis ni Blake ang buong bahay. Pinunasan lahat ng talsik ng dugo at itinapon lahat ng ebidensya. Dinisinfect din niya ang buong bahay sa pag-asang maitatago ng mga bleach at ng mga panglinis lahat ng kanyang kawalang hiyaan. Ayon sa mga investigador, nangyari lahat ito nang may pulso pa si Ayanna. Ibig sabihin, maaaring ramdam niya lahat ng sakit sa kanyang katawan habang isinasagawa ni Blake ang pamamaslang. Hindi naman mapakali ang ina ni Ayanna na si Olga nang mapansin nito na gabi na ay hindi pa rin umuuwi ang anak. Alam nito na pumunta si Ayanna sa apartment ni Blake pero nakapagtataka na hindi niya makontak si Ayanna. Masama ang kutob ni Olga, kaya't agad niyang ipinagbigay alam sa pulis ang pagkawala ni Ayanna. Pumunta si Olga sa Los Angeles Sheriff's Department upang i-report ang pagkawala ng kanyang anak. Nagsagawa sila ng welfare check, ngunit napilitan ding umalis kalaunan nang walang nagbukas ng pinto sa kanila. Hindi naman tumigil sa paghingi ng saklolo si Olga. Noong May 26, 2016, muling bumalik si Olga sa Sheriff's Department. Dito na napilitan ang mga pulis na magsagawa ng forced entry sa apartment ni Blake. Pagpasok sa apartment, nadiskubre ng mga pulis ang mabibigat na bagay na ihinarang ni Blake sa pinto ng apartment at ito nga ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nakalabas pa ng apartment si Ayanna. Nadiskubre din nila ang wala ng buhay na katawan ng dalaga. Wala itong saplot at nakalatag ang bangkay sa kama. Napakarami nitong sugat sa katawan, mga palatandaan na pilit nitong inilaban ang kanyang buhay. Pira-piraso na rin ang ibang parte ng kanyang katawan. Ayon sa mga investigador, ilang araw nang patay sa kamang iyon si Ayanna bago pa ito natagpuan ng mga pulis. Sinubukan pang manlaban ni Blake noong una, kaya't napilitan ang mga pulis na mag-deploy ng taser. Nang sa ganon ay mapin down nila ang salarin. At nang araw ding iyon, si Blake na nga ang siyang naging prime suspect sa pagkamatay ni Ayanna. Isinailalim ito sa interogasyon, ngunit naging napakayabang pa din ni Blake. Kinumpirma ng mga pulis kay Blake na patay na si Ayanna, ngunit mariing nitong itinanggi ang pagkakasangkot sa krimen. Hinimok pa ni Blake ang mga pulis na hanapin at patunayan kung sino ang totoong gumawa noon sa kanyang nobya. Hindi ito nakipagtulungan sa mga pulis at challenge pa ang siyensya na patunayan na siya nga mismo ang pumatay kay Ayanna. Lahat ng kayabangang ito ni Blake ay nag-backfire naman sa kanya. Nang mga panahong ito, napaka-advanced na ng teknolohiya. Gumamit ang mga pulis ng advanced Blue Star Forensic Latent Blood Reagent at 3D construction upang makumpirma kung ano talaga ang nangyari sa loob ng apartment na iyon. Ang Blue Star ay nagre-react directly sa heme o iron nucleus na matatagpuan sa hemoglobin.
Kapag inispray ito sa surface na nilagyan o nilinis ng bleaching agent, nagagawa nitong magbigay ng luminous o matingkad na ilaw na kulay asul. Nang inispray ng forensic team ang Blue Star sa apartment ni Blake, halos magliwanag ang buong silid sa dami ng bleaching agent na ginamit upang linisin ang dugo ni Ayanna. Nakumpirma din nila kung gaano kabrutal ang pinagdaanan ni Ayanna sa kamay ni Blake. Para mas maintindihan naman ng jury kung ano ang nangyari sa loob ng apartment ni Blake, nakipag-collaborate ang mga pulis sa mga forensic animator upang makabuo ng scientifically accurate interactive 3D crime scene animation. Sinukat ng mga animators ang eksaktong sukat ng apartment ni Blake. Pinagbasehan ang mga autopsy data, pati na rin ang data na nagmula sa Blue Star mapping. At mula dito, nakabuo sila ng isang fully digital 3D virtual environment ng apartment ni Blake. Nagkaroon din ng virtual walkthrough sa trial na nagbigay pahintulot sa prosekusyon na dalhin ang jury sa mismong pinangyarihan ng krimen. Sa virtual walkthrough na ito, nagawa ng mga users na mag-ikot sa loob ng apartment. Nagkaroon din ang virtual walkthrough na ito ng feature kung saan maa-activate ng mga users ang Blue Star Luminous Layer in Simulation. Sa simulation na iyon, nakita sa korte lahat ng talsik ng dugo, saan umagos ang dugo ni Ayanna, ang mga bakas ng dugo ni Blake at lahat ng ebidensya na maaaring ipakita sa walkthrough sa pamamagitan ng siyensya. Pinagsama ng prosekusyon ang advanced chemical detection at interactive virtual reality upang i-demonstrate sa korte kung paano pinlano at paano tinorture ni Blake si Ayanna. Ayon sa prosekusyon, 3 bagay ang nagtulak kay Blake upang paslangin ang nobya. Una, narcissistic jealousy. Katulad ng nabanggit kanina, nagselos ito sa bagong silang nilang anak at hindi nito matanggap na wala nang masyadong oras sa kanya si Ayanna. Pangalawa ay ang pagkawala ng kontrol ni Blake sa pagsasama nilang dalawa. Katulad ng nabanggit kanina, matapos ang pagkakaaresto kay Blake dahil sa pangahalay, lumipat si Ayanna sa ibang kondo bit-bit ang kanilang anak. Nang mga puntong ito, pakiramdam ni Blake ay hindi na niya hawak sa lieg ang nobya, kaya't nagpupuyos ito sa galit. Nang kusa itong bumalik sa kanilang apartment, hindi na niya ito pinakawalan pa. Tinorture niya ito ng halos 8 oras at kalaunan ay pinaslang upang mapatunayan sa kanyang sarili na siya pa rin ang hari sa relasyon na iyon. Ang pangatlo at huling rason ay upang maisakatuparan ang kanyang sadistic fantasy base sa kanyang sariling graphic novel na pinamagatan niyang Syndrome. Ayon sa prosekusyon, ang librong ito ang nagsilbing blueprint at script sa krimen. Sa librong ito ay dinitalye ni Blake kung paano nilaslas ang lieg ng babaeng subject sa libro habang nakatali ito ng patiwarik. Nakadetalye din sa librong ito kung paano pinatagas ang bawat patak ng dugo sa katawan ng babae. Katulad ng ginawa niya kay Ayanna. Na-feature din sa librong ito ang isang manika na halos wala ng anit. Dahil sa pagkakatugma ng mga detalyeng ito sa paraan ng pagkakapaslang kay Ayanna, kinumpirma ng Deputy District Attorney na si Beth Silverman na ang librong ito ang siyang naging inspirasyon ni Blake sa pagpatay kay Ayanna. Sinubukan namang harangin ng kampo ni Blake ang pahayag na ito ng prosekusyon, ngunit hindi sila nagtagumpay. Ayon sa kampo ni Blake, hindi ito ang nagsulat ng script at hindi rin ito ang nagdrawing ng mga larawan sa libro. Na meron di umano itong team ng artists at editors na siyang nagdrawing ng mga imaheng iyon sa libro. Kaya't hindi tama na sabihin na si Blake lamang ang gumawa ng core concept ng libro. Ngunit kahit na anong depensa ang ipresenta nila, naging maliwanag sa lahat na si Blake ang mastermind at nag-iisang tao na pumatay kay Ayanna. Matapos ang mahabang proseso ng trial, si Blake Libel ay napatunayang guilty sa lahat ng kasong nakasampa sa kanya. Kabilang narito ang pamamaslang kay Ayanna, torture at aggravated mayhem. Noong June 26, 2018,
Si Blake ay nabigyan ng parusang habang buhay na pagkakakulong at hindi rin ito mabibigyan ng tsansang maparol. Sa buong prosesong ito, naroroon sa korte araw-araw ang ina ni Ayanna na si Olga. Tahimik na nagluluksa sa brutal na pagkamatay ng kanyang anak. Sa kabila ng lahat ng ito, sa isang bansang napaka-unfamiliar sa kanya, inilaban niya ng mag-isa ang hustisya para sa kanyang anak. Wala siyang balak na umalis sa bansang iyon nang hindi na ipaghihiganti si Ayanna. Nang sumapit ang taong 2019, nag-file ng wrongful death lawsuit si Olga sa pagkamatay ng kanyang anak. Hindi naman siya binigo ng kanyang legal team at sa huli ay nanalo siya sa kaso. Nakatanggap ito ng $41.6 million in damages. Matapos ang trial, nakuha din ni Olga ang legal guardianship sa apo nitong si Diana. Bumalik silang maglola sa Ukraine kung saan malayo ang bata sa anino ng Lebel family at sa ingay ng Hollywood media. Sa kabila ng political volatility sa Ukraine, nanatili namang pribado ang pamilya ni Ayanna. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.